Treat people the way you want to be treated. Talk to people the way you want to be talked to. Respect is earned, not given. Tratuhin mo daw ang tao tulad ng gusto mong gawin nilang pagtrato sa'yo. Kausapin mo ang iba sa paraang kung paano mo gustong kausapin kanila. Ang respeto ay pinaghihirapan at hindi hinihingi. Ngunit sapat nga ba ang kawalan ng respeto para kumitil ng buhay ng isang tao? Pag-usapan natin ang nakakalungkot na sinapit ng isa nating kababayan sa kamay ng isang walang pusong dayuhan sa bansa ng Dubai sa United Arab Emirates. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Maria Lenly Silpao Oliverio ay pinanganak noong December 8, 1990 sa Geljungan, Negros Occidental, Philippines. 16 years old si Lenly nang manganak ito sa panganay na anak at 21 years old siya ng kanyang iluwal ang bunso. Para sa lumalaking mga anak at para makatulong sa mga magulang at maging sa 7 mga kapatid, ay naisipan ni Lenly ang makipagsapalaran sa ibang bansa. Taong 2012 ay nilisan ni Lenly ang Pilipinas at nagtungo sa Dubai, United Arab Emirates upang mamasukan bilang isang domestic helper doon. Okay naman umano ang naging trabaho doon ni Lenly. Nang mag-expired ang visa nito at matapos ang kontrata, ay nagpa siya itong manatili sa Dubai, ngunit bago pa man ito maayos ulit ang panibagong visa, ay nawalan na ito ng buhay. February 18, 2016, ay nakatanggap ng tawag ang Rashidiyah Police Station mula sa isang lalaki at sinabing may pumatay umano sa nobya nitong Filipina na kasama niyang naninirahan sa isang flat sa Dubai International City's England Cluster. Agad namang pumunta ang team ng Dubai Police Criminal Investigation Department at General Department of Forensic Science and Criminology sa binigay na lokasyon ng taong tumawag. Ang lalaking tumawag ay nagpakilalang boyfriend ng biktima na isang Indian sales manager at nagpakilalang si Haris Pichathara. Ayon dito, umuwi umano siya galing sa trabaho ng bandang alas 7 ng gabi. Nagtaka pa umano siya nang makitang bahagyang nakabukas ang pintuan ng kanilang unit. Kaya naman agad siyang pumasok sa loob. At nadapa siya sa ibabaw ng katawan ng kanyang nobya na nalulunod sa sarili nitong dugo. Agad namang sinicure ng mga otoridad ang crime scene at nagsagawa ng investigasyon. Sa kanilang pagtanong-tanong ay may lumapit sa kanila na isang 24-year-old na Pakistani. Ito ay nagtatrabaho sa nasabing gusali bilang isang cleaners at tagapagbantay. 1 linggo pa lang umano ito sa nasabing trabaho. Sinamahan sila nito sa surveillance room at ito pa nga umano ang nagbukas nito para sa kanila. At wala naman umano silang nakitang kahina-hinala sa mga footage. Ayon pa sa mga investigador, ay hindi nila pinaghihinalaan ang nasabing Pakistani dahil naging very cooperative ito sa kanilang ginagawang investigasyon. Ang nobyo naman ng biktima ay hinold nila sa presinto habang pinag-aaralan ng kaso. Dinala naman nila ang bangkay ni Lenly sa Rashid Hospital Mortuary Morgue sa Dubai. Makalipas ang 2 araw ay nagtaka sila dahil ngayon lang nila napansin na may mga sugat sa leeg at tuhod ang nasabing Pakistani. Nang kanila itong tanungin ay nag-iba ang kilos nito at tila naging balisa. Ayon dito ay nasugat umano ang kanyang mukha nang dahil sa pag-ahait niya ng balbas. Ang sugat naman sa tuhod ay dahil sa pagkakadapa. Ngunit nang huli ay kusa na rin itong umamin sa nagawang krimen dahil sa nakuhang DNA nito sa crime scene. Ang sospek ay isang Pakistani national na pinangalanan nilang Khurshid. Ayon dito, noong February 18 at around 9 in the morning, ay naglalampaso umano siya sa koridor nang lumabas ang biktima. Pinakiusapan niya umano ito na manatili sandali habang tinatapos niya ang paglalampaso ng sahig. Ngunit nagalit daw umano ito at sinigawan siya. Sinabihan pa nga umano siya nito ng idiot
at sinipa ang timba ng tubig na kanyang ginagamit. Nang matapos niya umano ang paglilinis, ay umakyat siya sa rooftop kung nasaan ang kanyang kwarto. Upang kumuha ng pera, nagtungo umano siya sa malapit na restaurant para kumain ng hagahan. Habang kumakain ay hindi niya umano makalimutan ang ginawang pambabastos sa kanya ng biktima. At nang matapos kumain, ay bumalik siya sa silid at nag-isip kung paano ba makakapaghigante sa babae. Nang maalala niya na kailangan niya palang ayusin ang sirang fire alarm sa unit ng biktima. Agad siyang kumuha ng kutsilyo at screwdriver sa lagayan ng mga tools at tinungo ang unit nito. Bandang 4:00 ng hapon ay nag-doorbell siya sa pintuan nito at pinagbuksan naman siya umano ng babae. Sinabi niya dito na i-check niya umano ang alarm system ng nasabing unit. Nagsabi umano ito na tatawag muna sa nobyo. Bago pa man magawang makatawag ng biktima sa boyfriend na noon ay nasa trabaho, sinaksak niya ito ng dalang kutsilyo sa sikmura at sa iba pang bahagi ng katawan. Nang maputol umano ang hawakan ng kutsilyo, ay kinuha niya ang screwdriver at tangkang sasaksakin ang biktima, ngunit nanlaban umano ito at tumalsik ang screwdriver. Sinapok niya umano ito at tinadyakan sa mukha at nagtungo sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Sinubukan pa umano nitong humingi ng tulong mula sa bintana, ngunit agad niya itong nahawakan at nakalmot umano siya nito sa mukha. Sinaksak niya umano ito ng paulit-ulit hanggang sa mawalan na ito ng malay. Ngunit tila hindi umano ito mamatay-matay. Nang makita niya na humihinga pa ang biktima, ay binagsakan niya ito ng aquarium sa ulo. Kumalat umano ang tubig sa sahig at basag ng mga salamin. Kaya naman siya nadulas at doon niya nakuha ang sugat sa tuhod. Nang makatayo ay tinadyakan niya pa umano ito sa muka ng 5 beses at saka sinaksak sa dibdib. Kinuha niya umano ang pera ng biktima at isang jacket para itago ang kanyang damit na may mga bakas ng dugo. Bumalik siya sa kanyang silid sa rooftop ng gusali at agad na tinapon ang jacket at mga damit sa basurahan. Ang sapatos naman na suot ay hinagis niya sa bubong. Ang Dubai Police Forensic Examiner confirmed na si Maria Lenly Oliverio ay nagtamo ng 66 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At noong August 2016 ay hinatulan siya ng 27 years na pagkakakulong at deportation pag natapos niya ang kanyang sentensya. Ang mga Filipino community sa Dubai ay naalarma sa nasabing balita at naging maingay na usapan ang pagkamatay nito sa social media. Ayon sa tatay nito na si Eddie Oliverio, 45 years old at isang fisherman, ay palagi umano nilang nakakausap ang anak sa messenger nito. Ang huling umanong message nito at tawag ay noong February 17, 2016 ng 8:00 ng gabi. At nagtaka umano sila dahil lang sumunod na araw ay hindi na ito nagre-reply sa kanilang mga messages at calls. Nalaman niya na lang umano na patay na ang anak nang makita niya ito sa Facebook at sinasabi na pinatay umano ang kanyang anak. Hindi nila umano alam ang gagawin dahil nga sa undocumented OFW na ang anak ay hindi nila alam kung saan magsisimula. Agad umano silang nanawagan sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sa pamamagitan ng social media. Kumalat sa social media ang panawagan ng mga kamag-anak at kaibigan ng biktima at ang nakalagay, to Philippine Embassy Abu Dhabi, United Arab Emirates. Sa kinauukulan po, humihingi kami ng tulong para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mahal namin sa buhay, ang pamangkin po namin na si Maria Lenly Silpao Oliverio. Walang awa po siyang pinaslang sa bansa ng Dubai, United Arab Emirates. Humihingi po kami ng tulong po sa pamamagitan ng pag-share ng post na ito para maikalat po at baka sakaling makatulong para makapit namin ang hustisya para sa kanya. Hindi pa rin po nahuhuli ang tunay na salarin sa pagkamatay niya at kasalukuyan po
siya nasa morgue ng Dubai. At nilarawan po niya ay hindi namin nakikita. Wala din pong exact information na naibigay sa amin. Hindi rin po namin alam kung paano at saan makakahingi ng tulong para makuha ang bangkay niya. Wala kaming kamag-anak na nandoon at kamag-anak lang din ang pwedeng makadalaw sa kanya. Ngayon, sana po matulungan kaming makamit ang hustisya para sa pamangkin ko at sana mahuli na rin ang pumaslang sa kanya. Please help us by sharing this post po. Maraming salamat. Ayon naman kay Deputy Consul General Giovanni Palic, ay agad umano silang nagpadala ng tao na mabalitaan nila ang nasabing krimen. Agad nilang inalam kung ano bang station ang may hawak ng nasabing kaso at agad din naman nila itong nirelay sa mga kamag-anak ng biktima. The remain of Maria Linley Oliverio ay naiuwi ng Pilipinas makalipas ang ilang buwan. Ang kanya umanong nobyo na isang Indian national ang nag-facilitate ng repatriation nito at ginastos pa nga umano nito ang sariling pera para sa pagpapauwi ng katawan ng nobya. Lesson? Respect. Lagi po natin yang dadalhin kahit saan tayo pumunta, lalo na sa ating mga OFW. Hindi po natin kilala at sadyang iba ang kultura ng mga bansa at taong ating nakakasalamuha. Panatilihing magkaroon ng respeto para respetuhin din nila tayo in return. Sana po ay nagustuhan nyo ang binahagi kong kwento. Please don't forget to hit the like button kung nagustuhan nyo ito. Pa-subscribe na din po at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At kung may nais po kayo na talakayin at malaman, ay i-comment lamang po sa ibaba. Maraming pong salamat.